Alam mo na, pero hindi mo ginagawa. Ayan ang tawag ng commission. O, halimbawa, makakainom siya ng laso. Tapos, hindi mo siya ginawalan. Ayan. Ang tawag ng commission. Alam mo nung tama, hindi mo ginawa. Ayan. Tatalo niya sa building. Makita mo siya. Umakit siya ng building, tatalo siya. Hindi mo siya inaawat, pinapanood mo lang siya. Ayan. So, ang tawag doon ay omission. So, alam mo ng tama, pero hindi mo ginagawa. Ayan. So, let us pray. O Lord, maraming salamat po Diyos sa umagang ito na pinagpala mo, Panginoon, ang araw na ito. Ang iyong blessing, Panginoon, na ibuhos mo sa iyong mga anak. Maraming salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. So, pinagsabihan ng propeta si Josaphat. 2 Chronicles chapter 19 hanggang chapter 20. Mahaba-haba ng content. Praise God. Malhating nagbalik sa Jerusalem si Josaphat. Sinalubong siya ni Jehu na anak ng propeta Hanani at sinabi sa kanya, natutuwa ka bang tumulong sa mga masasama at kaibiganin ang mga kaaway ni Yahweh? Yan. Praise God. So minsan meron tayong mga tinatawag na tactics sa ating mga kaaway. Technique. Yung mga kaaway natin, pwede natin gawing kaibigan yan. Di ba? Yung tinatawag na saywar. Saywar ba? Papakitaan natin sila ng lahat ng kabutihan. Yan. Pero kalaban natin sila. Yan. Kung kayo, pagdurusahan ka niya, sa bagay, hindi ka naman lubos na masama sapagkat inalis mo ang mga Diyos-Diyosan, siya Asheras at nagpas siya pang sumunod kay Yahweh. Yan ang maganda kay King Josaphat. Tinanggal niya yung mga Diyos-Diyosan. Yan. Yan yung pangunguna ni Hari Josaphat. Yan. Ano ba yung Diyos-Diyosan? So, hindi naman nakakarinig yan di ba? Yung ginawa sa bato, ginawa sa kahoy, sa plastic, hindi naman sila nakakarinig Kahit anong dasal mo dyan, hindi sila nakakarinig. Meron pa nga lumuluha, di ba? Sabi na lumuluha yung Mama Mary. Pero ang ginawa nila, nilagyan nila ng kandila sa kaasin. Pag uminit, malulusaw yun sa loob. Tutuloy luhanin sa mata ng Mamang Mary. Yun. Ang technique nila. Hallelujah. So, tinanggal ni King Josaphat ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Ayan. Sa Jerusalem, si Josaphat mula sa Berseba hanggang sa kabunlan ng Ephraim ay sinikap niyang mapanumbalik ang mga ninuno. Nilagay nila sa mga hukom ang buong lupain. Isa bawat sa mga puluang lungsod sa Huda. Sinabi sa kanila, dapat kayong maging tapat sa inyong tungkulin bilang mga hukom. Ang bibigyan nyo ng sabi niya, ang bibigyan ninyo bilang mga hukom ng kasiyahan ay hindi tao kundi si Yahweh na kasama ninyo sa inyong paghatol. Di ba? Minsan yung mga hukom na yung batas natatakpan ng pera. Di ba? Tama ba? Amen. Nakakulong na, nakakalaya pa. Tumatakbo pang senador. Nang rape, tumakbo pang congressman. Nanalo pa. Yung batas natatakpan. Yan. Ang pera. Praise God. Sabi diyan, huwag yung kasiyahan ng tao, kundi kasiyahan ng Diyos. Di ba?
Minsan may mga bishop, may mga pastor na kinikiliti yung mga membro. Di ba? Pinupuri. Ganyan. Malaking mag-tights to, kailangan. Hindi ko sabihin sa kanya yung katotohanan. Di ba? Sumasang-ayon ka lang doon sa mga mali. Yan. Di ba? May kompromiso na kailangan mapasaya ko to para hindi siya umalis. Hindi. Sabihin mo yung kalooban ng Diyos. Yung sinasabi ng Diyos. Yan. O anak, masyado ka ng mayabang anak. Magsisi ka na anak. Ha? Magpakumbaba ka. Sabihin mo yung totoo. Kasi pag binobola-bola mo yung tao, dapat yung kasayahan sa Panginoon. Yan ang sinasabi dito. Hindi kasayahan ng tao. Kasayahan ng Lord. Sabihin natin. Hallelujah. Ayan. Matawag kayo sa Kanya. Mag-iingat kayo sa paghatol. Alalahanin ninyo ang ikatutuwa ni Yahweh ay yurakan. Nayurakan ang katotohanan o magkaroon ng kinikilangan o kinikilingan at suhulan. Yeah. Tama, di ba? Meron kang kinikilingan, meron kang suhulan. Diba? Teka, mas malaki pagbigay itong kabilang panig. Kahit tama to, wala namang binigay. Ito may sinuhol, pampadulas. Pampadulas ba? O halimbawa, nahuli ka ng enforcer, pampadulas. Di ba? Hallelujah. So natutuwa yung tao doon. Pero ang sinasabi ng Lord, yung gagawin natin, yung matutuwa ay ang Diyos. Pagkatotohanan ng umiral, natutuwa ang Diyos. Yan. Ang Diyos ang natutuwa. Hindi lamang yung Diyos sapat maglagay ka sa Jerusalem ng isang hukumang bumubuo sa mga Levita. Ang mga sacerdote, mga muno sa mga angkan, pinili niya ang mga ito upang sa ngalan ni Yahweh humatol na mabigat sa usapin ng mga tao. Ginawa niya ito at siya ay nagbabalik sa Jerusalem. Sinabi niya sa kanila, gagampanan ninyo ang inyong tungkulin ng buong sikap at magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Ha? Anong gagawin? Gagampanan yung mga tungkulin at magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Amen? Pag ikaw ay merong takot, hindi ka natutuwa sa mga gawang masama. Hindi ka natutuwa sa mga gawang kasinungalingan. Hindi ka nakikisip-ayon sa mga mali. So si Senador Bato de la Rosa na sabi ni Duterte, meron ditong senador na mamamatay tao. Sino yun? Di ba si Bato? Nagkakaalaglaga na sila. Di ba? Pero doon sa batas ng Panginoon, sinabi ni Lord, huwag kayong papatay. Yan. Kahit tama yung ginawa ni Duterte, mali pa rin sa paningin ng Diyos. Nandun nga sa batas na. Oo. Paano kung napagbintangan mo lang na adik, may anak mo, pinatay, hindi ang sakit ng loob mo. Yan. So, sabi doon, magkaroon ng takot kay Yahweh. Gawin ng buong puso o binisikap ang mga tungkulin. Tayo mga Kristiyano, kala natin wala tayong tungkulin. Anong sabi ng Lord? Ipangaral lang salita ng Diyos sa lahat sa libutan. Gawin niyong mga alagad ko ng mga tao. Bautismo niyo sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. At turuang sumunod. So mga kapatid, kala natin wala tayong tungkulin. Bilang isang Kristiyano, malaki ang responsibilidad natin sa Panginoon.
pagkatanggap mo kay Lord, kala mo ganun lang. Kaya tanggap kita, Panginoong Jesus, bilang sariling tagapagligtas. Kala mo ganun lang yung tungkulin mo. Meron ka tungkulin. Sabi ng Lord, ikaw ay asin at ilaw. Paano mo gagawin yun? Bilang asin at ilaw. Maging huwarang ka, isama mo sila. Amen? Amen. Isama mo sila.